Center Law Executive Director and ICC Listed Counsel. Kasama ho natin. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hello, good afternoon. Nandito ho kayo sa Pilipinas, Attorney? Nasa Pilipinas po. May balak ko ba kayong pumunta sa mga susunod na araw sa The Hague, sa the Netherlands? Meron po. Pag nakaschedule na po yung confirmation of charges ni Mr. Duterte. Attorney, sandali, naguguluhan na kami. Sinabi ho ng isang opisyal ng gobyerno, meron siyang kopya sa cellphone niya ng warrant of arrest. Pero wala raw siyang kopyang papel, no? Kaya hindi niya pinakita. Pero yung kaalyado ng mga Duterte confirm na meron na raw pong arrest warrant si Senador Bato de la Rosa. Ano ba talaga ang totoo? Mahirap talaga mag-confirm base doon sa website ng ICC. Kasi pati yung spokesperson, siguro mga 3 or 4 weeks ago, sabi din, spokesperson ng ICC, sabi, we don't have an info on that. Kaya ang style kasi naman ng ICC, tikom lang mga bibig nila, gusto na lang nilang i-implement yan kung meron na po. Kaya hindi na mo po matunugan yung taong concerned. Even kayo, hindi po kayo pinadadala ng information? Hindi po, kasi naka-selyo kasi yan yung isang application for arrest warrant, naka-under seal or secret po siya. Yan po yung regulations ng ICC. Oo. Pero kayo ho, naniniwala na meron na? Well, ako po, I really hope. At kami sa mga hanay ng mga biktima ng war on drugs, we really hope na meron ng ICC arrest warrant. Kasi logical naman ma-issuean si then Chief PNP Bato de la Rosa kasi siya naman pong chief implementer ng war on drugs ni Mr. Duterte. Okay. Pero siya po'y senador. Meron po bang gray area doon, attorney, as a lawyer, as an ICC listed counsel? May gray area ba, senador ako? May warrant of arrest? Kasalukuyan akong opisyal ng Pilipinas? Wala naman pong gray area kasi wala naman pong sinasanto ang ICC kaysa head of state or head of government. Basta po gumawa ng international crime na nasa jurisdiction ng ICC, nag-i-issue po sila. Okay. Hindi niya pwedeng gamitin na senador ako, dito lang ako sa Senado, dito na muna ako matutulog, maninirahan pansamantala para hindi ako mahuli. Hindi niya po yun magagamit kasi nakasaad naman sa saligang batas, kailangan yung immune lang kung yung offense ay hindi more than 6 years at nakasession ng Kongreso. Pero kung tingnan mo yung crimes against humanity for killing, isa pong krimen yan kahit sa batas natin sa RA 9851 at isa pong pausa dyan, I think reclusion perpetuo. Kaya lampas-lampas po sa 6 years. Kaya hindi rin po magamit yung constitutional provision. Pero attorney, di ba may sinasabi nitong mga nagdaang araw na hanggat nandito siya sa vicinity ng Senado, hindi siya pwedeng hulihin respeto sa Senado. Hindi pala pwede yun, no? Alam mo, ang aming position dyan, dapat hindi mag-safe haven ang Senado ng isang tao po na chinarge ng international crime. Dahil ang Senado na rin po ang nag-yes sa ICC Rome Statute noong 2011. Naalala niyo po siguro yan. Senado mismo nag-concur sa Rome Statute. Senado din po ang nagboto noong December 2009 para ipasa yung RA 9851 or IHL Act, yung International Humanitarian Law. Kung saan po nagsasabi na pwede nga i-surrender po ng Philippine authorities kung sino man yung isang tao na nasa Pilipinas na iniimbestigahan po ng isang international tribunal. Kaya kung maging consistent lang pong Senado sa mga kanyang binoto noon, dapat hindi po siya safe haven for an international crime. Okay. Halimbawa meron na po siyang warrant of arrest. Tapos hindi siya pumapasok. Hindi ho ba maiipit ang Pilipinas, attorney, sa ICC sa situation ni Senator Bato? Hindi na pumapasok, hindi na po nakikita Well, kahit hindi naman siya pumasok, dapat matunton ng ating mga authorities. Kailangan matunton ng PNP, ng NBI at iba pa pong mga law enforcement agencies. Assuming po, meron po silang kasamang ICC arrest warrant. Marunong na yan ang mga law enforcement operatives natin. Okay. Attorney, naniniwala kayo nagtatago na talaga siya? Hindi ko kailangan paniwalaan, Lourdes, kasi talagang nagtatago siya. Hindi na nga siya umate ng Senate. Is it fair, attorney, sa tingin nyo, di ba, na kasi before may statement siya, sasamahan talaga niya yung isa doon. Tapos ngayon, nung dumating na po yung warrant of arrest, hindi na po siya makita.
Ayun nga ang aming panawagan sa mga hanay po ng biktima ng war on drugs. Sabi naman talaga ni Senator Bato, haharapin niya. Sabi niya naman, gusto niyang samahan si Mr. Duterte. Sabi naman, siya po ay matapang. Dapat po i-fulfill niya na po yung mga sinabi niya noon. Dapat siya na rin po ang mag-voluntarily surrender sa ICC kung may arrest warrant na. Voluntary surrender. Paano ka mag-voluntary surrender, attorney? Kanino? Sa PNP? Opo, kung sino pong hanay ng ahensya ng gobyerno ang may lead dito, pwede pong PNP, pwede pong NBI, pwedeng DOJ, opo. Pero hindi siya rito pwede ikulong, ililipad talaga siya sa dahig. Opo, kasi yun na rin po, naging state practice ng Pilipinas patungkol po kay Mr. Duterte, So ang basis dito ay ICC arrest warrant na pinadala po sa Interpol at yung basihan naman para implement po yan ay yung Republic Act 9851 o yung International Humanitarian Law Act. Sabi kasi John Lourdes sa Section 17, in fact, quote ko yun, instead the authorities may surrender at chak, dun tayo sa relevant portion, may surrender suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Pinasa po itong December 2009 kung saan hindi pa po tayo tratado, hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Kaya malaga po yung sa isip po kasi hindi po rason o dahilan na hindi na daw tayo parte ng ICC. Kahit po hindi tayo parte ng ICC, ang IHL Act po ang ating legal na basahan. Okay, nakapuntos ko kayo nitong nagdaang desisyon ng ICC dito po sa kanyang interim release. Ano po yung mga paghahanda po ninyo ngayon, Attorney Andres? Ang paghahanda naman namin, talaga pong nag-coordinate kami sa mga biktima ng war on drugs upang talagang ipahayag kung ano pong nangyayari sa ICC at upang makuha din mga views at concerns nila, kung meron mang kailangang ipahayag papunta naman sa ICC. Kaya palagi naman po kaming nag-coordinate at naghahanda po sa hopefully isi-schedule po na confirmation of charges. Last na lang, attorney, kung meron lang po kayong information. Total, nag-decide na rin po yung ICC. Meron ba kayong information kung sino or anong bansa itong naisa na siyang ampunin? Ako, wala na akong information doon. Tsaka academic na rin kasi nga binasuhan na nga ang apila nila. Kaya siguro ang antabayan na naman natin ngayon, yung fitness to stand trial, kasi napasa na po, na-submit na yung report last December 5 at sa December 12 naman yung magiging observations po ng OP, ng Office of the Prosecutor, ng Defense, pati na rin ng Office of the Public Counsel for Victims. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Merry Christmas. Ay, maraming salamat, Lourdes, at mabuhay tayo.